Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Praise God. Blessed. Jesus. 19 to 26. Okay, magandang gabi. 8:45 na. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At magkasama tayo muli na mag-aral online. Praise God. Okay, so sa gabing ito ay bukod sa na-miss ko kayong turuan online, ay papasalamat tayo sa Panginoon sa pribilehiyo na maglingkod sa Kanya. We are always thankful for the privilege na habang nandito pa tayo sa church ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mabuhay para sa Panginoon, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa gabing ito. Nawa okay ang lahat, mga kapatid. Amen. At kung hindi man, sa tulong ng Diyos ay magiging okay din ang lahat. Praise God. So, sa hindi pagtatagal ay dumulog tayo sa Panginoon sa pananalangin. Dahil kung meron lamang tanging magbibigay ng paliwanag sa mga salita niya ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya hilingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon lagi na sa buhay natin at higit lalo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Dahil dito natin siya makikilala, mga kapatid, sa kanyang mga salita. At dito rin natin malalaman ang tamang paglilingkod at kalagayan natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya samahan niyo ako manalangin. Let us all pray, mga kapatid, na tayo po ay dumalangin lahat ng gabay. Lahat tayo umiling ng gabay sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Let us pray. Lord Jesus, purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ka.
Maraming salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. At habang narito kami, Panginoong Diyos, na mayroong pagkakataon na maglingkod sa iyo, Lord God, ay gagampanan po namin. Lord, maraming salamat po na kami po ay tinawag mo na maglingkod sa iyo. It is our privilege, Lord, to serve you, Father. Maraming salamat po. Lord, cover us with your blood, Lord. Lukuban mo kami, Panginoon. Maging nang yung biyaya, Panginoong Diyos, ay sumaaming nawa. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong mapagpalang kamay na siyang hahawi sa anumang gawa ng kaaway at anumang hadlang. At ang iyong kamay na rin yan ang siyang magpapala sa amin ng kaunawaan, bendisyon sa aming pag-aaral, Panginoon. Tulungan mo kami sapagkat sa aming sarili po ay wala kaming magagawa, Panginoong Diyos. Kaya Lord, I pray, let your Spirit move to where your people, Panginoon, are. Give us understanding, Lord. Illuminate us. Let your light shine on us, Father. At anumang mga maling narinig namin patungkol sa pananampalataya ay itama mo sa kapangyarihan ng iyong liwanag, Panginoong Diyos. At mapagpala po ang bawat isa na makapaglingkod ng maayos sa iyong harapan. Lord, maraming salamat sa gabing ito. As we claim the victory, Lord, we honor you, we praise you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, muli pagbati sa ating lahat, online, lalong-lalo na mga kapatid natin dyan sa UPCIFF. Okay, so salamat sa Panginoong Diyos. Okay, on our Tuesday Mana tonight, mga kapatid, on Philippine time, gabi dito. December 10, 2024, ang ikasampung pagtalakay dito sa lesson natin na series, The Life in the Faith, ang buhay sa pananampalataya. Okay, iba yung buhay na may pananampalataya, magkaiba po yun. So, lahat ng tao ay may paniniwala, may pananampalataya, pero iba yung buhay na nandoon sa pananampalataya. Dahil ang Biblia pag tumukoy ng pananampalataya, ito yung tama na paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, kaya yun yung lagi nating i-check. Okay? Yan lang trabaho natin araw-araw. Okay, hindi yung magbilang tayo ng kung ano-ano mga sasamang bagay o maling nagawa natin. Hindi, ang i-check natin if we are still in the faith. Okay? So, on our text, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 13, verse 5 and 6, it says in New Living Translation, mga kapatid, this is how it reads, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? To the church. This is to the church. Unless, okay, indeed you are reprobates, or they call it disqualified in other translation. Jesus Christ is within those that are part of the church. Unless, mga kapatid, kaya nga, as we have the privilege of serving the Lord, mga kapatid, ay let us treasure these things. Let us love the way we serve the Lord, mga kapatid. Mahalin po natin lahat ng bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? In verse 6 says, but I trust that you will know that we are not reprobates, thank God, or disqualified. So, this is what I hope also, mga kapatid. Nawa, hindi tayo reprobates, dahil pag reprobates tayo, wala na tayong pinaniniwalaan, wala na tayong
sinusunod kung hindi ang ating mga sarili. So, ang sabi dito, test yourselves whether you are still in the faith. Okay? So yun, tignan natin yun. Yung buhay natin, nasa pananampalataya pa ba tayo? Kaya nga, we are so thankful, I am so thankful when I was still a member of this church, mga kapatid, na meron tayong mga church leaders, yan. May mga matatapang kami noon, mga Sunday school teacher, mga church leaders, lalo na, pati yung mga pastor noon, mga kapatid, talagang disiplinaryan at istrikto na sila yung nakakakita, mga kapatid, kung tayo ay lumalabas na, nakalabas na o nasa pananampalataya pa rin. So ito ay pag-aaral, mga kapatid, na napakahalaga nito. Baka mamaya ang sanglibutan kasi ay ang lakas humatak niyan eh. Because the devil and this world will offer us na seemingly success, mga bagay na hihikayatin tayo. Kaya thank God for our teachers, those that reminds us, mga kapatid, na tayo po ay manatili or manumbalik sa pananampalataya. So, marami na tayong napag-usapan, mga kapatid, about buhay sa pananampalataya, mga kapatid. Okay? So, ngayon, ang pangsyam na buhay sa pananampalataya ay ito. Mahalaga ito, mga kapatid. Sa church service, ito yung pinakatinitignan ng Panginoon. Okay. Kaya kung lahat ng ginagawa mo sa Panginoon ay kagaya nito, you will please the Lord, mga kapatid. Okay. Kaya yung iba, wala silang pakialam sa ibang mga part na dahil hindi nila naiintindihan ito, mga kapatid. Okay? Itong buhay sa pananampalataya, kailangan tayo in the faith, we need to be a praiser or a worshiper of God, mga kapatid. Kaya kung lahat ng ginagawa mo sa Panginoon ay worship, yung pag-awit mo ay worship, lahat, mga paglinis mo para sa ito, Panginoon, maayos po lahat ng ginagawa mo. Kaya nga, yung iba, pag gumagawa, hindi worship para sa Panginoon, kaya wala na, joke-joke lang yung mga ginagawa nila. Kahit ultimo paglilinis sa simbahan, pag ito, Panginoon, ayusin ko to para sa iyo, ito, Panginoon. That is worship. Okay? Ang inspirasyon mo sa paggawa mo sa Panginoon ay worship. Kaya nga, pag nagtuturo ako, pag nangangaral ako, lalo na, mga kapatid, whenever I preach, I give all my best because I do it as a worship. Hindi ko ginagawa para sa kung kani-kanino. Kaya nga, it doesn't matter, may makinig man o wala, I don't care, mga kapatid, I will give my best. Dito sa Santa Cruz, kilala nila ako dito. Tulugan nila ako kung meron man. Sabagay, hindi naman convert dito yung natutulog. Walang baptize dito sa Santa Cruz na natutulog sa gawain, mga kapatid. May sakit man ako, may nararamdaman man ako, mga kapatid. Alam nila, pag nagturo ako, I give my all because I do it as worshiping to the God that I know, mga kapatid. Itong Diyos na kilala natin. Kaya, ito'y napakahalaga. Ito yung pinakatinitignan ng Panginoon. Okay? Kaya ngayon, meron tayong i-correct. Dahil ang alam lang natin na worship ay aawit o pipikit, ganyan-ganyan, mga kapatid. No? Mali ka na doon. Kung yun lang ang unawa mo sa worship, you don't know God, mga kapatid. You really don't know God. Kapag ang worship mo ay yung aawit lang, yun. At least you worship, but if you really knew or you really know Him, everything
na pwede mong gawin ay pwedeng worship sa Panginoong Diyos. Kaya yan, kaya ngayon meron na tayong pagkakaiba ngayon. Kaya pala may mga taong ganyan pag tumayo sila, pag ginamit sila ng Panginoon. Kasi nga, everything they do is offered to God as worship. Kaya huwag mong mamalitin yung paggigitara, pag-awit, paglilinis, pag inutusan ka. Gagawin ko to, Panginoon, para sa iyo. So yan yung tinitignan ng Panginoon sa church. Worship. Pati pagbibigay, mga kapatid. Worship din yan. Kaya pag niloloko-loko lang natin, mga kapatid, hindi natin naunawaan. Ang big deal sa Panginoon ay pagpupuri at pagsama. Hindi lang yung sigaw, madali lamang sumigaw ang daling sumigaw pag walang problema, mga kapatid, at okay ang lahat. Pero yung ginagawa mo ba ay kaya mo bang gawin with all of your best, with all of everything you can for God, ay gawin mo para sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen? And that is worship. At yan ang big deal sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, mamaya madadaanan natin na ang Diyos ay ayaw niya na magkaroon ng ibang sasambahin natin. Dahil gusto niya solely for Him lang naka-address ang worship. And now you will know why there is only one God. Kaya hindi pwedeng tatlo ang Diyos. How can you divide your worship with 3 gods or more, 2 or more? Sabihin mo na, mga kapatid. Kaya nga iisa lang ang Diyos dahil Siya lang ang gustong tumanggap ng pagsasamba, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya sa buhay, sa pananampalataya, dito medyo pag-aralan natin at makukorek talaga tayo tungkol sa worship. Yung iba dito ay magugulat sa atin, mga kapatid. Amen. Dahil kalooban talaga ng Diyos ng ating pag-aaral ay hindi lang para makarinig ng Word of God. Ang kalooban ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay dalhin niya tayo sa linya niya, mga kapatid. Ayan, kailangan ililinya tayo ng Panginoon. Kaya tayo nakikinig. Minsan, lumilisa tayo sa pananampalataya. May tuturo. Dinadala tayo ng Panginoon. God is bringing us in alignment to Him, mga kapatid. Dahil sa Diyos lahat ng kasagutan. Sa Diyos lahat ng solusyon. Kaya tayo nagkakaproblema. The main source, bakit nagkaroon ng problema ang tao? Dahil lumabas ang tao sa Diyos. Sa direksyon ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya nagkaroon ng problema ang tao. Kaya itong pagtuturo natin ay marunong ka na mag-worship, di ba? Alam mo na, okay? So, dadalhin pa tayo ng Panginoon sa mas magandang level ng worship, mga kapatid. Let's go deeper, mga kapatid, upang mahirap tayong mawala anumang bagyo at pagsubok sa ating buhay. Purihin ang Panginoong Diyos. So, ang pagpupuri at pagsamba ay makikita nyo yan sa Biblia. Pinakamaraming bersikulo sa Biblia ay pagpupuri. Amen, mga kapatid. Tapos ayaw nating magpuri. Pinakamarami bersikulo ay pagpupuri sa Panginoon. Amen. Praise God. So, tingnan natin ang mga alagad. The best example, mga kapatid, ay hindi po tayo. Okay? Kaya we need the Bible. Ang the best reference ay buhay ng mga taong nasa pananampalataya nung una, which is itong mga alagad. Okay? Ang worship kasi ay you are telling who God is, telling who the Lord is. Okay? And praise is you are telling or proclaiming the good things the Lord has done to you. Okay, kaya kapag meron kang problema, pinupuri mo pa rin siya. Ang laki ng points mo sa Panginoon. Meron ka ng pagsubok, sinasamba mo pa rin siya. Ang laki ng points mo sa Panginoon. Pag gano'n. Dahil madaling magpuri pag okay ang lahat. Madaling sumamba pag okay ang lahat. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Dito, mga kapatid, babasahin natin in Matthew chapter 14.
verse 32 to 33. Pero prior to these verses, ang setup nito ay noong sumakay sila ng bangka, they will go to the other side. Tapos nagkaroon sila ng mga kapatid, ng hindi maayos na cruise. Mga kapatid, gusto kasi natin smooth sailing lagi. Okay? Kaya hindi po ganyan. Susubukin tayo ng Panginoon. I tell you, brother, I tell you, sister, susubukin talaga tayo ng Panginoon what we are made of. Gusto mong malaman kung matibay ka? Gusto mong malaman kung tapat ka? Gusto mong malaman, mga kapatid, kung gaano mo siya kamahal? We need to undergo testing. Okay? Hindi mo mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon pag wala pong pagsusubok, mga kapatid. Amen. So, sa verse na ito, mapapansin natin, mga kapatid, so natakot sila, nakita nila si Jesus Christ, naglalakad sa tubig. Lalo silang natakot. Dahil may bagyo, mawawasak na yung bangka nila, mapupuno na ng tubig, malakas pa yung hangin. Tapos sabi nila, multo. Ayan. Kaya sa atin, ang ibig sabihin nun andyan na yung sundo. Kumbaga yung takot nila na doble. Dahil akala nila nakakita na sila ng, mga kapatid, multo. Ilocano kat al-alya, kakabsat niya. Hanggang sa nagpakilala ang Panginoon sa kanila. Okay? Jesus displayed His power by His mercy and grace. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, pero thank God for God's grace and mercy and love. Kaya pag nanghihina tayo, salamat sa Diyos, meron pa ring biyaya, meron pa ring habag, at meron pa ring pag-ibig. Kaya dyan ka lang. Okay? So let me read. And when they climbed back into the boat, the wind stopped. Nung bumalik na si Pedro, lumakad si Pedro Lord, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, punta ako dyan. Ha? Sabi niya, is that you, Lord Jesus? If it's that you, let me go in. O let me go to you. Sabi ni Pedro, mga kapatid. Sa madalit sabi na, halika. Pumunta si Pedro, mga kapatid. Nakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin ulit siya sa alon, nakita daw niya yung hangin. Sabi ng Biblia, when he saw the wind and the waves, nakalimutan na naman, lumampas na naman yung pananampalataya. Kaya nandun na naman siya sa nakafocus sa troubled na situation, mga kapatid, lumubog siya. Pero salamat nga sa Panginoon, pag hindi kaya ng panampalataya natin, ang grasya, ang awa ng Panginoon will bring us up again, mga kapatid. Thank God. And that's the truth, mga kapatid. We can only stand because of His grace and love sa atin and mercy. Hindi natin kaya without His grace, mga kapatid. Praise God. And then when they get back to the boat, the wind stopped. Nagkaroon ng kapayapaan. Verse 33. Then the disciples, this is what I want to point out to you, mga kapatid. Then the disciples worshipped Him. Okay? Sabi nila, Lord, you really are the Son of God. They exclaimed. Okay. We are talking about a genuine worshiper here, mga kapatid. Bakit, pastor? Bakit pag sa church ba, hindi ba genuine? Okay, sandali lang. Let me qualify. Okay. Let me qualify. Actually, pag ang tao pumupunta sa simbahan, kahit hindi yan sasamba, kahit hindi yan makikinig, kahit di mananalangin,
Lahat ng nakakita sa kanya, pagkatapos ng service sa church at uuwi siya, pag nakita yan ng mga tao, pag nakita kanila, kahit di ka sumamba sa church, they will identify it na ito, sumamba ito sa Panginoon. Because they go to church. Kaya nga, napakaliit ng pangunawa ng taong walang totoong relasyon sa Diyos if we will fix worship on a certain location called the church. Kaya nga may mga taong malalim sa Panginoon, may mga taong mababaw dahil kung ang unawa mo sa worship ay pangsimbahan lang, nagkamali tayo mga kapatid. Mababaw ang relasyon mo sa Panginoon dahil doon mo lang siya kayang sambahin. Kaya nga sa church makikita mo yung worshiper sa church. Makikita mo mga kapatid. Dahil pag nag-worship yung worshiper sa church, buhay na buhay yan dahil kasama niya yung mga taong sumasamba sa Panginoon. Yung mga hindi makasamba dahil ang totoo, hindi sila tunay na mananamba sa Diyos. Ito ang halimbawa mga alagad. Sa gitna ng laot nung pinatahimik ng Panginoon yung dagat, sinamba nila ang Panginoon. So we are 100% wrong if worshiping God is only on a specific place. Maling-mali na tayo. Because when you are really a follower or worshiper of Jesus Christ, you are not bound to worship God on a specific location or place, mga kapatid. You will worship Him even outside the church, mga kapatid. Ayan. Oh. Totoo po yan. Ang totoong mananamba ay sumasamba yan kahit saan. Kahit naliligo pa yan, mga kapatid. Minsan tutulo yung luha niya. Okay? Sa bus, mga kapatid. Maraming mga times na pinipigilan ko yung luha ko. Mag-speaking tongues ako sa bus, pinipigilan ko. Hindi ako maintindihan ng mga tao doon. Because may mga time na may binibigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo, pag binibigyan ako, pag kinakausap ako ng Panginoon at may salita siya, sumasabog yung puso't isip ko, hindi ko alam gawin ko, mga kapatid. Kung hindi magpasalamat. I always love to worship God for His wisdom. Napakatalino ng Panginoon. Bilib na bilib ako sa talino ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya lalo ko siyang sinasamba. Lalo naman niya ako pinapakitaan. Alam mo ba, June, ang ibig sabihin niyan, ginaganon ni Lord sa akin, wow, ako naman, wow. Dakila ka, napakarunong mo, Panginoon. Grabe. Purihin ang Panginoon. So, ang tunay na mananamba ay hindi lang sa simbahan sumasamba. Yan ang buhay sa pananampalataya. Sa gitna ng laot, mga kapatid, walang pulpito doon, walang musician doon. They worship Jesus. Because when you know God, mga kapatid, when you really know God, you can worship Him everywhere. Praise God. Woohoo! Mga kapatid, nagigit nyo ba yung nagigit ko, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya sa gitna din ng problema natin, saan man tayo, ano man ang kalagayan natin, we can worship God. And when we worship Him, we can please Him. And when we please Him, mga kapatid, something great and miraculous is ready to happen. Purihin ang Panginoon. Mamaya, dadaanan natin yan, mga kapatid. Praise God. Amen. Kailangan, mga kapatid, gawin natin ang nakakalugod sa Diyos. Yan po ang pananampalataya. Amen. Hindi lang sa church ang pagsamba. Kahit saan. Kahit sa trabaho ka ayusin kong trabaho dito.
Hindi ko dadayain, Panginoon, sa trabaho para sa iyo, Panginoon. Papatunayan ko sa kanila, anak mo ako, Panginoon. That's worship, mga kapatid. That's worship. That's worship. Everywhere, mga kapatid. Amen. Everywhere you can worship God. At yan ang big deal in the sight of the Lord, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Ha? Kaya mayroong warning dito si Apostle Paul sa Romans chapter 1, verse 18 to 25. Dahil dito, mga kapatid, ito, he's reminding the church, the Hebrews and the Gentile members, mga kapatid ng church. Tingnan ninyo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Meron na silang pagkakakilanlan at pag-unawa sa Panginoon. Parang tayo, meron na tayong pagkaunawa sa Panginoon. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, mga kapatid, they knew God. So, mga kapatid, if God knew that we know Him, He expects more. Meron siyang inaasahan sa atin, mga kapatid. Because although they knew God, they did not glorify Him as God. It's okay, mga kapatid, na hindi mo siya maluwalhati at sambahin kung hindi mo pa siya kilala. That's okay. That's bearable. Maawatan tayo dito. It's awatable dito. Pero pag alam mo siya, kilala mo siya, hindi mo pa rin siya sinuluwalhati at sinasamba, something's wrong, mga kapatid. Tuloy natin. So this is the reminder to the church. Nor we thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. I'm talking about a kind of people that knew God. So pwede pala na kilala mo ang Panginoon pero yung puso mo ay napakadilim. Verse 22, professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men. Nilabel na nila ang Diyos sa tao. May mga tao talaga hindi naniniwala sa Diyos. Pansinin niyo yan. Minsan meron sa church mga ganyan. Akala nila hindi malalaman, gumagawa ng ganito. They don't believe God, mga kapatid. Mismo sa oras ng gawain, kung ano-anong pinaggagawa, mga kapatid, they don't know God. Akala nilang Diyos parang tao lang, di malalaman ng Panginoon ito. Oh, kahabagan tayo ng Diyos. He changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men and birds and four-footed animals and creeping things. Lord have mercy. Verse 24. Therefore God also gave them up to uncleanness into the lust of their hearts. Hinayaan na ng Panginoon, sige, gawin nyo na yung mga gusto ninyo. Nakakatakot yun, mga kapatid. Pag hindi na tayo pinapagalitan ng Panginoon, hindi na tayo kinokorek ng Panginoon, wala na tayong nararamdaman. Pag manhid na tayo, mga kapatid, nakakatakot. Parang si Judas, kasama ang Panginoon, naririnig ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasasaksiyan niya, pero wala, mga kapatid. Sarili pa rin niyang sinusunod niya. Oh God of mercy, to dishonor their bodies among themselves. Now listen to this, last verse. Who changed the truth of God for the lie, and worship
and serve the creature rather than the Creator. Oh, grabe ito mga kapatid. Who is blessed forevermore. Amen. I'm talking about a people who knew God. Kilala nila ang Diyos pero hindi na si Lord yung sinasamba nila. Ayan, delikado yan. Mga talento ng mga tao. Kung ano-ano pa mga kapatid. Success sa ganito, success sa ganyan. Oh, Lord, have mercy. Ha? Kaya tayo, tulungan tayo ng Panginoon ngayon. Dalhin tayo ng Diyos sa kanyang direksyon. Ilinya tayo ng Panginoon mga kapatid. At luminya din tayo sa linya ng Panginoon. Okay? Sa ating pagsasamba. Kailangan siya talaga ang sinasamba natin. Pag gagawa tayo sa Panginoon, kailangan para sa Kanya. So that you can do your best. Pag-awit, pagtugtog, pagsunod, paggawa, paglilingkod, paglilinis, pag-aaral, pananalangin, lahat, pagbibigay. Let's do it. As a form of worship sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, upang maging pleasing tayo sa Panginoon. Gawin natin yung best para pag humarap tayo sa Diyos, hindi tayo nakayuko, na nahihiya tayo at natatakot kung hindi. Pag mananamba tayo sa Panginoon ng totoo, may mukha tayong ihaharap. Lord, ginawa ko ang lahat. I worship you not just inside the church. I worship you everywhere. In everything I can, in everything I do, I worship you. Purihin ang Panginoong Diyos. Tuloy natin mga kapatid. Anong oras na ba? Kaya pa ba? Diyan pa ba kayo? Baka naman masarap ang inyong mga kapatid. Himbing natulog. Okay. Praise God. Ito ay para sa ating mananampalataya, kagaya dito sa Philippian Church. Tayo naman, Filipino Church. Philippians, mga kapatid, chapter 3, verse 1 to 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Okay? To write the same things to you, to me indeed, is not grievous, but for you, it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. Verse 3. For we are the circumcision, which worship God in the Spirit. Ang buhay sa pananampalataya, mga kapatid, we are to worship God. Yan ang trabaho natin. It doesn't matter what you feel, what you see, mga kapatid. Ano man, our main objective is to praise God and worship Him. That will please the Lord, mga kapatid. Lagi na, yan. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. We are identified as, sabi dito, which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi kung ano yung nakasalalay sa laman. Sa pagkatao natin, hindi mo mapaglilingkuran ng Panginoon pag ganun. Okay? So, ang identity natin, we which worship God. Sabi dito, tayo ay tinutukoy na maging ng mga mananamba. We are not of the, we are the circumcision which, okay? Nang na-circumcise ang puso natin, naging worshiper na tayo ng Diyos. Sa Espiritu at katotohanan. Tingnan niyo maigi ito, mga kapatid. Noong sinulat ni Pablo itong Philippians,
ay nandoon siya sa kulungan. Kaya nga, kapag hindi ka worshiper, mga kapatid, kung ano-ano nang makikita mo doon sa kulungan, ako, mamamatay na yata ako, hindi ko na makikita ang mahal ko sa buhay. Pero pag ang Diyos ang nasa isip mo, paglilingkod sa Panginoon ang nasa isip mo, kahit saan maglilingkod ka sa Diyos. Kaya mali, pag sa church lang nagsisilbi sa Panginoon. Sa kulungan po ito, mga kapatid. In fact, mga kapatid, I want to read it to you. Yung nangyari sa kanila sa Philippi. Ayan, Philippi. Kaya nga may Philippians eh. Alam niyo ba nangyari sa kanila doon? Alam niyo ito eh. Sa Acts chapter 16, mga kapatid. Alam niyo. Alam niyo. Ito yung nangyari, mga kapatid. Acts 16. Tingnan niyo. Verse number 19. But when her master saw that their hope of profit was gone, yung pinagkakakitaan nila, pinalayas kasi ni Pablo yung demonyo, mga kapatid. Okay, they seized Paul and Silas. Yung babaeng may demonyo, pinagkakakitaan kasi nila yon. Siyempre, may kapangyarihan yun, mga kapatid. May kapangyarihan din. Pinagkakakitaan nila, sinaway ni Pablo, mga kapatid, yung masamang espiritu. Ayan, hinuli sila. They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Ganyan ang church. Ang church, mga kapatid, ay hindi yan pinapalakpakan ng mga tao, hindi yan minamahal ng mga tao. Kaya kabahan kayo pag mahal na mahal kayo ng mga tao. Baka kauriin nyo sila. Ayaw. Ayaw. Kaya ako, pag ayaw ako ng tao, tuwang-tuwa ako, ganito ang mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi minamahal ng tao. Papatayin nga nila lahat eh. Si Stephen, maging ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, amen. Ang mananampalataya, iba yan. Pero sabi din ng Biblia, yung mga hindi mananampalataya, actually, sabi nga ng Bible, sabi ni Paul, for the preaching of the cross, to them that perish, foolishness. Sa mga hindi ligtas, basta nakarinig yan ng pagtuturo, walang kwenta yan. Kaya, mga kapatid, dapat alam natin yung kalagayan natin. Huwag tayong magtampo, huwag tayong magalit. Dapat tanggapin natin yan. Tingnan nyo sila. Pinalayas na yung demonyo, May mga tao talagang ganyan, Pinalayas na yung demonyo, galit pa sa'yo yung tao. Nakakalungkot, no, mga kapatid. Nakakalungkot. Tinulungan mo na, ayan, parang nasubukan ko yata ito, pinalayas na yung demonyo, mga kapatid. Ngayon, ako na yung demonyo, mga kapatid. Ayan, hinuli sila. Pinalayas nila yung demonyo. Because we're talking about the book of Philippians, na sabi ni Paul, we are identified as a worshiper of God when our hearts are circumcised. And when Paul wrote that, mga kapatid, words or narrative, ay nakakulong siya. And now, mga kapatid, to further, mga kapatid, qualify this, in Acts 16, ito mga kapatid, in Philippi. Actually, on Philippi, sa marketplace, dinrag sila, hinuli sila, dinala sa authority. Mga mukhang kriminal ang mga naglilingkod sa Panginoon sa mga hindi mananampalataya. Mukhang mga demonyo, mukhang masama. Si Jesus Christ nga yun ang identity niya. Sabi na may demonyo ito eh. Ang prinsipe ng demonyo, nandiyan yan kay Jesucristo. Kaya, ganun nila i-view. Ganito, kaya dapat alam natin, mga kapatid. Okay? Na hindi talaga tayo tanggap sa sanglibutan. Kaya mag-ingat ka pag mahal na mahal ka ng sanglibutan. I fear that you may be one of them. So, God forbid, mga kapatid. Hallelujah. In the name of the Lord. Praise God. Tuloy natin, and they
brought them into the magistrates and said, "These men, being Jews, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, because they are not Jews, being Romans, to receive or observe." Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with reeds. Pinahirapan pa sila, mga kapatid. Hinampas sila, and when they laid many stripes, pinaghampas pa on them, they threw them into prison. Pinakulong pa, parang nagnakaw, parang pumatay, parang kriminal. Ganyan kasama ang tingin ng mga tao sa mananampalataya. Ngunit salamat na lang sa Diyos, sa paningin ng Panginoon. Sa paningin natin, mga kapwa mananampalataya, ang paglilingkod sa Diyos ay pinapalakpakan at ina-appreciate natin, mga kapatid. Kaya magpatuloy po tayo. Amen. Ay, hallelujah. Magpatuloy po tayo. Gusto kitang makitang naglilingkod. Gusto kitang makitang nagpapatuloy, mga kapatid. Yan ang kagalakan po natin. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nung nakulong na sila, and they threw them into prison. They are now in the prison. Okay? We're talking about worship and praise. Commanding the jailer to keep them securely. Parang ayaw patakasin, parang serial killer, Parang talagang very, convicted and guilty. Grabe, mga kapatid. Without undergoing trial, mga kapatid, grabe, walang due process ito, Nakakatakot. Ganyan ang tingin ng mga hindi mananampalataya. So dito na tayo, having received such a charge, he put them into the inner prison. Dahil sabi niya, secure nyo ito, kaya ang ginawa nila, kinuha sila sa kulungan at nilagay pa doon sa mas malalim na part ng kulungan. Okay? And fastened their feet in the stocks. Nakakadena po ang mga paa. Pero ito na, mga kapatid, verse 25. Okay? Kanina, sumambay mga alagad sa gitna ng laot. They worship Jesus. So we are 100% wrong. We are not truly worshiper when we only worship Jesus inside the church. Kanina sa laot sila. Ito, mga kapatid, at midnight inside the jail, Paul and Silas were praying and singing hymns of God, and the prisoners are listening to them. They pray and praise God, mga kapatid. Hindi sa church. Ang alam nating oras ng panalangin, mga kapatid, ang alam nating oras ng pagsasamba at pagpupuri ay nakaschedule sa church. Kaya nga minsan hindi natin napiplease ang Panginoon. Ako, mga kapatid, my favorite time to worship is when everybody is sleeping. Oo, mga kapatid, tabang natutulog kayong lahat, gusto ko, ako'y nananalangin at ako'y sumasamba sa Panginoon. Dahil paggising ko, kaya ko naman siyang sambahin. This time, mga kapatid, look at this kind of people. Look at their relationship and their understanding and knowledge of God. At no time, midnight, mga kapatid. Kaya tayo kasi, hindi, pastor, ang pagsamba kasi, pastor, pag nagsimula na yung intro, yung at saka sa Sunday, at saka yan, ang pagsasamba, pastor. Kaya hindi ganun kalalim ang relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, siguro naiko-correct tayo dito, mga kapatid. God doesn't require a specific time to praise Him. Actually, ang worship at praise is within our hands, mga kapatid. Dahil pagsasabihin ng Panginoon, ang worship time ninyo ay Sunday, 8 to
Hanggang ano ba tayo? 11 dito? 8 to 11. So, hindi mo ginawa yon na nagmumula sa puso mo dahil merong binigyan ka ng mandate. Ayan, mga kapatid. Kaya, you go deeper in relationship and in the knowledge of God. Pag kilala mo ang Diyos, kahit saan ka, kahit anong oras ka, you are always ready to praise and worship God. Kaya nga doon sa mga may problema na nasa church hindi makapagsamba, mga kapatid, may problema tayo pag dumating sila sa malalim na pagsubok. Dahil itong mga taong nakakakilala sa Diyos, mga kapatid, ay sumasambat, nagpupuri, nananalangin. Ang hapdi pa naman, mga kapatid, ng sugat pag malamig. Ewan ko kung bakit, no? Pero yung time na yon na mahapdi ang mga hampas sa kanila, namamaga ang mga palo sa kanila, sa loob ng kulungan, ay na-manage pa rin nilang gawin yung kaaya-aya sa harap ng Panginoon dahil hindi nila iniisip yung sugat, hindi nila iniisip yung hampas, hindi nila iniisip yung kulungan, hindi nila iniisip yung mga tanikala. Ang iniisip nila, mga kapatid, ang makapangyarihang Diyos sa buhay nila. Para nilang pinapakita, Panginoon, mas dakila ka sa nararamdaman ko, Panginoon. Panginoon, mas dakila ka sa nangyari sa amin, Panginoon. Mas dakila ka sa mga nakatali. Mas dakila ka sa kwartong ito na aming kinalalagyan. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, kung may tinitignan ng Diyos sa atin, it's our worship, mga kapatid. It's our worship. Kaya ako, kahit may sakit ako, kahit namamagay pa ako, pag inaatake ako ng arthritis, mga kapatid, alam nila, ay hindi nagbabago, mga kapatid. Because I worship. We don't just worship God when everything is good. And it's not just subject in the condition ng ating buhay. Ang worship ay subject in the knowledge, our understanding of God. Yan, mga kapatid. Thank you, Lord. Di ko alam kung saan galing yun. Salamat sa Diyos. Ang pagsasamba at pagpupuri sa Diyos, mga kapatid, ay nakasalalay hindi sa ating nararamdaman at nakikita, kung hindi sa pagkakakilanlan natin sa Panginoon. Kaya kahit nasaan ka man, kung kilala mo ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, sasamba ka. At kapag sumamba ka, tingnan mo ang nangyari, pag nagpuri ka sa Panginoon, mga kapatid, at no time, midnight, they praise God. In wrong location, they praise God. Hallelujah. May papalayain yata ang Panginoon dito sa atin, mga kapatid. Amen. Verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Purihin ng Panginoong Diyos. Kaya may mga tao, Pastor, nagpupuri naman ako sa church. Pastor, nagpupuri naman ako pag may tumugtog. Pastor, sumasamba naman ako pag mayroong song leader. Pastor, nagpupuri at sumasamba naman ako pag may worship leader. Ang tanong, pag wala ng worship leader, can you still worship? Pag wala ng tugtog, can you still worship? Outside the church, can you still worship? When everything like this, mga kapatid, doesn't go on, mga kapatid, favorably sa buhay mo, can you still worship? Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Somebody will please God tonight, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, wag nating sayangin ang pagsamba.
Na-attract ang Panginoon sa pagpupuri mo, sa pagsasamba natin. At pag na-attract ang Panginoon, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Woohoo! Hallelujah! 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 Mayroon akong nararamdaman dito mga kapatid, may palalayain ng Panginoon. May kasagutan na ang ating mga dalangin. I feel it, mga kapatid. Praise the name of the Lord. If we will be a genuine worshiper of God, outside of His schedule and outside in a specific location, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. So, sa buhay sa pananampalataya, we are worshipers. We praise God. And we worship and praise God everywhere. Everywhere. And if we do that, hallelujah, mayroong gagawin ng Panginoon. Because big deal sa Diyos ang ating pagsasamba. Big deal sa Diyos ang ating pagpupuri. Amen. Yun po ang ginagawa natin sa ministry. Pag magtuturo ako, lahat, sa pananalangin, sa pangangaral, sa pagbibigay ng payo, ayan, mga kapatid, nagkukunik ako sa Panginoon, mga kapatid, para tulungan niya ako. Because I know if I please God, I know help is coming. I know, mga kapatid, the blessed hand will come. Hallelujah. May favor, may protection, may karunungan, may solusyon. May tugon ng Panginoon when we please Him. And for the jail, mga kapatid, to be shaken and to be broken, they need to do a prayer inside, mga kapatid, the prison. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. So to be a genuine praiser and worshiper of God, mga kapatid, let us practice it. Lalo mga kapatid, ako nature lover ako. Pag nung nag-Bible study kami noon doon sa kabundukan, sa Baguio, doon ako sa bangin, mga kapatid. Sa Green Valley ba yun, Brother Gabi? Nakaharap ko yung ang laking bundok, mga kapatid. Tapos nakatingin ako, sabi ko, imposible na kayang gawin ito ng tao. Merong gumawa, sabi ko. Naparinig ko sa Panginoon, may gumawa. At kung gaano kaganda, napaka-majestic, mga kapatid, ang gandang tignan. Nasa bangin ako noon. Wala naman akong planong tumalon, mga kapatid. Sasamba lang. Sabi ko, kung gaano kaganda itong paglilikha na ito, sigurado ako may manglilikha. At kung gaano ko namamangha sa nilikha, mas nagmamangha ako sa karunungan ng manglilikha. Everywhere, mga kapatid, everywhere we can worship God. Kinikilala mo siya. Amen. Sa buhay mo. Kinikilala mo siya sa mga bagay na alam mo, mga kapatid, sa paligid mo na napapansin mo. Amen. Napakagandang maging mananamba, mga kapatid. Si David na mananamba, sasalutin na sila, nagalit nilang Panginoon. Ibang Panginoon, mga kapatid, pag nagalit. Pero, mga kapatid, alam ng Diyos si David. Kilala niya kung paano sumamba. Kaya maging mananamba ka na. Baka papatayin ka na ni Lord bukas. Kaya kung makita niya na maging mananamba ka ngayon, magdidesisyon ka na, Lord, I live to worship you, Father. Kagaya ni David. Ang dami nang pinatay ng angel of death. Pero nung tumigil yung angel of death, mga kapatid, sa threshing floor ni Arauna, kinilala muli ni David ang Panginoon. Tingnan niyo siya kung paano siya sumamba, mga kapatid.
Gusto niyang bilhin yung lugar. Ang sabi ng may-ari ng lupa, wag na. Ano ka namin, hinahangaan ka namin. Saan mo ba gagamitin? Gagamitin ko ito, mag-aalay ako sa Panginoon. Kaya kung purme sa pagsamba, mga kapatid, si Abraham, sabi niya, iaalay ko yung anak ko, pero sabi niya sa mga alalay niya, you stay here because me and my child will go yonder and worship God. Kahit mabigat sa damdamin ni Abraham, mga kapatid. Papatayin ko itong anak ko, pero to me, everything I do for God is worship. Tingnan ninyo ang Panginoon sa buhay ng mga taong mananamba, mga kapatid. God provides. God preserves them. David is not a perfect king, pero hanggang ngayon, when you read the Bible, even in the New Testament, mga kapatid, Jesus Christ also was named Son of David, mga kapatid. Napaka-dear sa Diyos ang mga mananamba. Amen. Okay. Malapit sa Diyos ang mga mahilig o mga nabubuhay na talaga. Buhay na nila ang magpuri at magsamba sa Diyos. Paano kami dito sa UPCFF? Sa pagtrabaho ninyo. Magpapakatapat ako sa amo ko, Panginoon, para sa iyo ito. I will do my job the best that I can for you, Lord. That's worship. That's worship. At pagdating mo sa church, lalo ka nang mag-worship kasi kung sa labas ng church, kaya mong mag-worship, mas lalo. Pag nakasama mo na ang mga anointed brothers and sisters, kasama mo na ang mga anointed singers, mga musicians, mga kapatid, pinag-pray yung gawain, may mga ngaral na bigay ang Panginoon, may salita ng Diyos, may presensya ng Panginoon, napakasarap lalong sumamba at magpuri sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. So be a worshiper. That means you need to worship God everywhere. Because God is everywhere. And if we worship Him everywhere, we can please God anywhere. And when we please God anywhere, God can do anything to where we are. Anywhere. Everywhere. Purihin ang Panginoon. I pray na may isisilang ditong maging mananamba sa Diyos at hindi mo pagsisisihang maging mananamba sa Diyos. Kasagutan yan sa buhay natin. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. All glory belongs to God, mga kapatid. Let us worship God. Let us be a genuine worshiper. According to what we have studied tonight. Genuine worshipers don't just worship God inside the church vicinity or any gathering proper, mga kapatid, or location. Worshippers, praisers of God. They do it everywhere. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Mayroong gustong tulungan ng Diyos dito. Kaya narinig mo ang lesson na ito. At pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos. Dakilain natin ang Diyos. Ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri pagsamba. Let us pray, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ka, luwalhatiin. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Now we understand, Lord. Naunawaan namin kung ba't ka nagpakilala sa amin.
Hindi mo lang pinapakita ang kapangyarihan mo dahil gusto mo kaming tulungan. Nagpapakilala ka, you're displaying your power, and Lord, you're revealing yourself to us because you want us to become worshiper. You want our praises, oh God. Hallelujah, that belongs to you. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat. Salamat. Oh God, purihin ka, Panginoon. I-bless mo ang buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Na maging mananamba sila hindi lamang sa loob ng kapilya, hindi lamang tuwing may gawain, kung hindi. Sambahin kanila sa kanilang mga kalagayan. Dahil sa banig ng karamdaman nila na kanilang pagsamba, pari nilang mapaluguran at tanggapin nilang kagalingan. Hallelujah. Sa sitwasyon ng kanilang pagsubok, hallelujah, at kahirapan, hallelujah, if they still manage to praise and worship you, Lord, we believe if we please you, Lord, the answer is on the way, O Lord. Dahil ikaw po ay napakabuting Diyos namin pinaglilingkuran, dakila ka, Lord. For us to be called, O God, in this faith, in this fellowship, we thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. It's a privilege, Lord, to serve you, Father. Salamat. Salamat. Use us for your glory, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Mga nakasama namin online, nilayo mo sila sa kapahamakan. I pray, ilayo mo sila sa gawa ng kaaway. Patuloy mo silang pagkalooban ng kauhawan sa salita mo, Panginoon. Direksyon mo, Lord God. At kalooban mo, Lord. Mauhaw silang patuloy sa salita mo at sa presensya mo, Panginoon. Lord, pagkalooban mo kami. Nasayin namin lagi na manahan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang mga kahilingan, I pray in the name of Jesus. Abutin mo po sila, Panginoon. Ihayag mo ang iyong kadakilaan sa buhay ng iyong mga anak sa pananampalataya. Tulungan mo po, Panginoong Diyos, ang mga anak. Help us, Lord, na magpatuloy at manatili. Tulungan mo kaming lumalim pa sa iyo, Panginoon. Kay Lord, pagpalain mo, lagi na, O Diyos. Hallelujah, ang aming pagkakatipon, ang aming pag-aaral. Kasihan mo kami, samahan mo kami. Sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Lord. Kung kami lang po ay walang kabuluhan po ang aming ginagawa. Ngunit kung lagi kang nariyan, Lord, para sa aming maraming salamat. And alam naman namin na nariyan ka. Lord Jesus, Lord, we do our best to worship you. Maraming salamat. Salamat. Sa gabing ito, Panginoon, iukit mo nawa sa puso ng iyong mga anak ang pag-aaral na ito. Hanggang sa makarating kami sa iyong harapan, Panginoon, sa langit. Hallelujah. Sa mundong ito, hanggang sa iyong kaharian sa langit, ay maging mananamba kami sa iyo, Panginoon. Diyos po, kahihin ka. Sambay. Oh Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Bless your church, bless your people. Hallelujah. Bless the fellowship. And Lord, be glorified, be glorified. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat. We ask all these things. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, giving glory and praise to your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Amen. Mag-ingat po tayo. Sumati ng biyaya at proteksyon ng Panginoon. Kaya manatili tayo sa kalooban ng Diyos upang magkita-kita pa tayo sa gawain. God bless you, mga kapatid. Amen. Ang bendisyon ng Panginoon ay sumaating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa muli, mga kapatid, God bless. Kita-kita tayo sa susunod. God bless, mga kapatid. Praise God.